So if you're ready for the Word of God, let's remain standing. Let's open our Bibles to Mark chapter 12, verses 41 po hanggang 44. Sige po, manatili tayo nakatayo. Buksan po natin yung mga Biblia natin sa Mark 12, 41 hanggang 44. Babasahin ko po sa Amplified Version. Sabi po dito, "And he sat down opposite the temple treasury and began watching how the people were putting money into the treasury. And many rich people were putting in large sums." Sabi po dyan. Verse 42, "A poor widow came and put in 2 small copper coins, which amount to a mite." Verse 43, "Calling his disciples to him," si Jesus po yung nagmamasid. Kung nandun po yung box, opposite no, nandito po yung Panginoon, tinitingnan niya lahat na nagbibigay. At after niyang mag-obserba, tinawag niya yung mga disciples niya. Calling his disciples, he said to them, "I assure you, and most solemnly say to you, this poor widow put in proportionally," come on, say that word, proportionally, "more than all the contributors to the treasury. For they all contributed from their surplus, but she, from her poverty, put in all she had. All she had to live on." Pwede po ba natin pakita yung isang translation, yung The Voice? Sa verse 44 po, ang sabi po dyan, "All the others gave a little out of their great abundance. But this poor woman has given God everything she has." Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, everything. Huwag po kayong matakot. Hindi po ako magsasabi, okay, lahat ng pitaka mamaya ilalagay sa offering box. Huwag po kayong kabahan, wala pong ganon. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, are you ready to give your all to Him? Amen. Gusto ko po itong bigyan ng title na Sacrificial Giving. Say that with me, Sacrificial Giving. Sa mga kasama po namin online, put that in the chat, Sacrificial Giving. Amen. Tayo po'y mananalangin bago po tayo umupo. Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for this wonderful day that you have made. Salamat po, Panginoon, na ito na naman po yung oras na ikaw ay mangungusap sa iyong bayan. You will speak to your people. And I pray, Lord, that you will be the loudest voice that we'll ever hear this morning. Open our spiritual ears. We are also opening our hearts to you. I pray for the spirit of wisdom and revelation. I pray, Holy Spirit, that you will illuminate every mind, that as we listen to your word, we will hear you more clearly. And we will understand what the Spirit is trying to say to the church this morning. Salamat po, Panginoon. Baguhin niyo po kami. I-transform niyo po kami to the image of your Son, Jesus Christ. All praises and honor, God, binabalik namin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. One more time, palakpakan po natin ng Panginoon. At makakaupo na po yung bawat isa sa atin. Amen. Once again, good morning, The Rock family. A blessed Sunday po sa bawat isa. At napakabuti po ng Panginoon. Amen. Dahil po masaya po akong i-announce sa inyo. Nakahapon po ay nakalabas na po si Pastor Rod sa ICU. No? So after ng ICU, we will see you, Pastor Rod. No? Nasa private room na po siya ngayon at dalawa po sa doktor niya actually ay nag-yes na in 2 to 3 days po ay pwede na siyang lumabas ng hospital. Amen. So salamat po sa panalangin, salamat po sa suporta sa mga prayers ninyo. No? At ang buong pamilya po namin ay na-overwhelm dahil ang dami po no, sa body of Christ na talagang nananalangin
At kahit po, honestly, medyo, what do you call this? Mas matindi po yung blood clot niya kung tutuusin ngayon. Pero surprisingly, no, dahil sa biyaya po ng Panginoon, ay mabilis po siyang nakarecover. No? At tuloy-tuloy po yung therapy niya sa hospital hanggang pong kalabas niya so that po manumbalik ang kanyang lakas. Amen. So, pag-usapan po natin itong word, again, entitled sacrificial giving. Come on, say sacrificial. No? Ito po yung inimpress ng Panginoon na pag-usapan natin ngayong umaga. Hindi po dahil pang-suporta dun sa ating Heart for the House, but alam niyo po, yung giving ay hindi lang po siya confined doon sa Heart for the House. Yung sacrificial giving, it is not just confined doon sa ating Heart for the House. But I want you to understand that following Jesus requires a sacrifice. So that pag tiningnan po natin itong picture na ito, hindi lang natin naiisip yung Heart for the House. Dahil po sa ating Christian journey, remember what Jesus told the first disciples na sabi niya, if you want to follow Christ, if you want to follow me, if you want to be my disciples, ano sabi ni Jesus? You must deny yourself to carry your cross and follow me. At yun po ay matinding requirement sa sino man daw po na nais nilang sumunod sa Panginoon. So yung buhay nating Kristiyano, it is not a walk in the park. If you want to follow Jesus in your life, then you need to understand it will require sacrifice. Tama po ba? At alam niyo po that the sacrifices that we do, they have a very powerful effect on the future. Lalo na po kung ginawa natin to out of our obedience. Yung pagsunod mo sa Panginoon, hindi lang po para sa iyo yan. Tumatama yan hanggang sa mga anak mo, magiging apo mo. Alam niyo po yan? Dahil generational po tayo mag-isip. Tama po ba? No? At ito pong sacrificial giving na pinag-uusapan natin, no? Kung tayo po ay mag-o-offer sa Panginoon ng ating resources or anything po na i-offer natin kay Lord, sa tingin niyo po, I want to pose this question, what is the kind of giving that God deserves? Kung ang pagbibigyan natin ng Panginoon, anong klase po kayang pagbibigay ang deserve ng Panginoon? Tanungin ko po kayo, sino, lahat po ng may mga asawa na, taas kamay. Oh. Ano po kayang klaseng regalo yung deserve ni Mrs.? Ngayon, nagsalita na po yung asawa ko sa likod. Yung asawa ko po, hindi mahirap pasayahin. Samgyupsal lang, okay na. Kaya mukhang magsasamgyup kami after nito. Hello? Di ba po, asawa mo or pag nagre-regalo ka, hindi ko po alam kung ganun din yung standard nyo. You want to give the best. Tama po ba? Pero ito yung sinasabi ko, taas po natin yung level dahil yung pagbibigyan natin hindi sa tao. Ano yung kind ng pagbibigay? Yung deserve ng Panginoon. At ang sagot po dito ay walang iba kundi sacrificial giving. Tama? Dahil po, ang pagbibigay ng walang sakripisyo ay parang hindi ka rin nagbigay. Ulitin ko po, medyo mahapdi po yun, maanghang yun. To give without sacrifice is not to give at all. Pag tayo po pala nag-o-offer sa Panginoon, imagine yung pinagbibigyan mo, yung Diyos na lumalang sa'yo, yung Diyos na nagbigay ng lakas mo, ng hininga mo. Bakit ka nakatayo ngayon? Because sa Panginoon. Yung trabaho mo, galing yan sa Panginoon. So when our Creator, our Maker calls us to give, then I think He deserves nothing but the best. Deserve niya po na kahit magsakripisyo tayo. Sa tao nga, nakakapag-sacrifice tayo eh. Pag may gusto tayong bilhin, ako pamangan, mag-diet ko.
Ay, hindi, sige, nakakapag-no ka sa ibang bagay kasi nag-yes ka doon. Lalo na gusto mong bumili ng magandang ref at ng what do you call this? Ng washing machine. Talagang gagawin mo lahat. Diba? Ganyan po tayo mag-isip eh. But again, I want to remind you, dahil darating po ang time na ang Panginoon magre-require siya ng sacrifice sa buhay po natin. Kaya ko po sinasabi to, hinahanda ko po kayo, hindi lang po to para sa Heart for the House. Dahil kahit tapos na po yung Heart for the House, ang Panginoon tatawag siya. May mga sacrifices along the way. Hindi na mawawala yung topic ng sacrifice sa buhay natin bilang Kristiyano. Palakpakan po natin ang Panginoon. At alam niyo po, itong sacrificial giving is a scriptural principle. Hindi po ito gawa-gawa, but ito po ay scriptural. Galing po ito sa Bible. At alam niyo po, una itong minodel ng Panginoon. Nung ang Diyos natin, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, na si Jesus, so He could bring the whole world to Himself. And that sacrifice, listen, cost Him something. And Jesus, or God the Father, He did it out of love for the world. Sino po ang magulang dito na he would be willing to sacrifice yung kanyang kaisa-isang anak? Ganun po katindi. Look at this. Ganun katindi yung love niya sa atin. Nakita niyo po? So, kung titingnan mo, yung sacrificial giving at saka yung love, magkakonekta po yan. Hello? Let's set this clear. Sacrificial giving must be motivated by love. Kaya willing ka mag-sacrifice kasi mahal mo. Kaya willing ka na gawin lahat kasi mahal mo. Kayo po kaya, ano na yung nagawa niyong sacrifice para sa mahal niyo? Kayo na po yung sumagot niyan. Alam ko po meron. Ano ng klaseng pagsasakripisyo? Sa spiritual na bagay naman po, ano naman po kayo yung mga sacrifices na natin ang binigay natin para sa Panginoon? Because sa panahon po natin ngayon, nowadays, where Christians are getting more comfortable, and imbis na po na radical Christianity, na punong-puno ng sacrifice, ngayon po, ang Christianity minsan gusto nila yung convenient na lang sila. Hello? Wala na yung sacrifice. Kaya even sa spiritual na bagay, nadadala natin yon. When the church will call for something that will, alam mo yon, mabibigay natin yung buong dapat magsakripisyo ka, dapat ganito, makikita mo, hindi lahat tumutulong, hindi lahat pupunta doon. Hindi lahat willing gawin ito. But I'm here to challenge you. As your pastor, I'm here to encourage you from the Word of God, because God is giving me a vision kung saan niya tayo gustong dalhin, and in order na makarating tayo doon, kailangan may mga iwan muna tayong bagay dito. Ay, natutulog po atang iba. Come on. May mga kailangan tayong bagbagin. Mga mindset na hindi na dapat dalhin sa next level. Hello? Tapos na po yung mga Kristiyanong tutulog-tulog, Kristiyanong pa-obserba lang, Kristiyanong pa-tatamad-tamad lang. Hindi na po yan yung klase ng Kristiyano na hinahanap ng Panginoon ngayon. Yung mga Kristiyano ngayon dapat po gising, radikal, come on. They are willing to serve, they're willing to give, they're willing to sacrifice. Hello? Gising pa po ba tayo? Sacrificial giving, again, must be motivated by love. Gaano po ba natin kamahal ang Panginoon? Gaano natin kamahal yung church? And any worthy sacrifice must cost something. Katulad po ng binigay ng Panginoon, ang kanyang anak, it cost Him something. It cost Him His begotten Son. It cost Him what? Pain. Imagine, no? Bigay niya yung anak niya. At imagine yung pain ng isang ama na makikita yung kanyang anak na gagawin niya lahat yon, mararanasan niya lahat yon, hanggang maipako siya sa krus. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan, to the point na hindi na matingnan ng kanyang ama
ang kanyang anak dahil sa kasalanan? Imagine the pain. Pero bakit siya motivated na sinend niya? Ano ba yung motivation behind that giving? It's because of love. It is because of love. Tama po ba? He all had the power to defend his son. But he abandoned him. And hinayaan niya mag-suffer again, all because of love. Ganon ka kamahal ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Wow. Sige po, can we celebrate the love of the Father ngayong umaga? Ganon niya tayo kamahal. At naghahanap din po yung Panginoon ng mga taong magre-respond doon sa love na yon. Hello? Hindi lang po tao na magsasabing mahal niya yung Panginoon sa labi, pero gagawin niya, ipapakita niya kung gaano niya po talaga kamahal ang Panginoon. So, Pastor, ano po ba yung sacrificial giving? Yung sacrificial giving po, no, is giving beyond our means. Come on, say, beyond our means. Di ba po, lagi natin naririnig ngayon, lalo na po sa mga, what they call this, wealth or finance coach na sinasabi, nakikita yung problem natin ngayon is we are living beyond our means. Ano pong ibig sabihin ng living beyond our means? Ibig sabihin, yung sweldo mo, 10,000, yung lifestyle mo, pang 20K. Wow! Yun yung living beyond ng means mo. Pero ano po kayang mangyayari kung tayo ay magde-decide ngayong umaga at palitan natin yung isang letter na yon, yung living beyond our means, palitan natin yung letter L ng G at gawin natin giving beyond our means. Ano po kaya ang next na gagawin ng Panginoon sa church na ito? Pag lahat ay natuto to give beyond their means. Let me say it this way, church. Let's assess it. If your giving to the Lord does not hurt, then it's not sacrificial. Hello. Medyo maanghang po yun. Pag ang pagbibigay daw pala natin ay hindi tayo nasasaktan, yan pala yung gauge mo na hindi siya sacrificial. I want to set it straight para magkaintindihan tayo. Pastor, ano ba yung sacrificial giving? Tama po ba? Another, if your giving does not stretch you or stress your faith. Grabe, dumating na ba yung na-stress yung faith mo? Talagang, parang in-stretch na-stress pa yung faith mo. Then it is most likely not sacrificial. Gising pa po ba tayo? Amen. Alam niyo po, yung topic about faith, katulad po ng pinag-usapan natin last Sunday, kailangan po itong hindi lang pinag-uusapan pero po talagang pinapractice natin. Kasi yung faith, it's like a muscle. Ang tao po, kung hindi ka nag-gym, there is no way na pupunta ka ng gym at bigla mong mabubuhat yung 100 pounds. Walang ganon. Kasi po kailangan mong i-train, masana yung muscle, at yung faith is like a muscle. Kaya nga po, tingnan niyo po yung ano niyan, yung level niyan. No? Ako po natutuwa ako, may mga stories, testimonies na sinasabi na, Pastor, elementary, nag-start akong mag-tithes ng mga high school pa lang ako. Yung tina-tithes ko 20-20, 30-30, hanggang lumalaking allowance niya, naging college na siya, hanggang nagtrabaho siya, nakita niya yung faithfulness ni Lord, pero nag-start siya maging faithful doon sa 2020 pa lang. Kung doon sa 2020, naging faithful ka, naniniwala po ako, kung consistent ka na nagiging tapat sa Panginoon, kahit dumating po na may sacrificial na ipapagawa yung Panginoon sa'yo, handa kang gawin po iyon. Kasi nga, na-stretch na eh. Tingnan niyo po to. Nasanay na yung muscle. Nasanay na. Hindi ka makakarating dito sa level na ito
Pastor, gusto ko talaga maging generous giver. Yung iba sa atin gusto mo mag-jump from here to there, pero there's no way na pwede kang mag-jump ng ganyan kasi mabibigla ka. Dapat maging faithful ka muna sa liit-liit. Kaya nga po yung Heart for the House natin, it is over and beyond ng ating normal or regular tithes and offerings. We still give our offerings every week, and yet may iniipon pa po tayo. Yun po yung ating giving beyond our means. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Alam niyo po, subukan niyo po yung Panginoon. At ang ganda po ng epekto ng faith na yan sa buong spiritual journey niyo. I'm telling you, I'm challenging you. Kasi pag nagte-take risk ka, may mga milagrong ginagawa ang Panginoon sa journey mo. May ginawa siya dito, may ginawa, nakita mo na naman paano nag-provide si Lord. Di po ba nakakatuwa yun? Na-excite ka na magbigay ka na naman next time. Dati ito lang yung tithes ko, tapos ngayon nakakayanin ko ng... Dati nahirapan ako sa 50, ngayon 150, 500 ba? Ngayon kaya ko na magbigay ng 1,000. O ngayon naging 2,000 ba? Dati, kaya kakuriputan ko ngayon, ako managawa ini. Ba ngayon, nilakihan, binless pa ako ni Lord lalo. Ba, 5,000 na bibigay ko na tithes. Pero dati pa, pinag-isipan ko pa to, marami nang mabibili to, 5,000. Which is true. Kaya nga po faith siya. Faith na alam natin pag binitawan natin yung pinapabitaw ng Panginoon, ipoprovide niya yung future pa ng mga pangangailangan po natin. Tama po ba? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, kumusta ang faith muscle mo? Sige po, tanongin nyo, kaliwat kanan, para hindi naman antokin yung... Sabi mo, kumusta yung faith muscle mo? Tanongin mo siya, namamagabay muscle mo? O payat na payat? Kayo na po yung sumagot niyan. Pero again, pwede pa pong lumaki yung muscle na yan. I-practice lang natin. Come on. I-practice natin yan. Tama po ba? Gusto ko pong magbigay ng 3 bagay. We want to give sacrificially. We want to be generous. But ano po ba yung mga hindrance to generosity? 3 pong bagay, no? Actually, maraming hindrances, but I'll mention 3. Number 1, yung heart hindrance. Puso. Bakit di tayo nakakapagbigay generously, sacrificially dahil sa puso? Kung makikita po natin, mababasa natin dyan, makita natin that if our hearts, listen, and lives have not been surrendered to God as a living sacrifice. Yan po yung sabi ng Romans chapter 12 verse 1 to 2. Then generous giving will always be an inner struggle of the will. Ulitin ko po. Kung po pala ang ating mga puso, ang ating buhay ay hindi pa po nakasuko sa Panginoon, hindi pa natin na-i-offer kay Lord as a living sacrifice, then mahihirapan po tayo. Lagi pong merong inner struggle kung ikaw ay magsusurrender. At kabaligtaran naman po nito, when our life is surrendered to God, then our money comes along with it. Pag yung buhay mo, willing ka na at naisuko mo na alam mo, Lord, all of me, it belongs to you. Use it, Lord. Gamitin mo. Dapat po, alam natin na itong katawan na to, pagmamay-ari ito ng Panginoon. Pinahiram niya lang yung hangin na yan, yung buhay na yan. Anytime po pwede niyang kunin yan. Kaya yung best po na dapat i-apply natin yung word na to, na magpagamit ka kay Lord. Lord, kung anong gusto mong gawin. Even po yung mga pitakan to, Lord, ikaw lang naman nagbe-bless nito. Sino ba nagbibigay ng laman yan? Sino ba nagbibigay ng trabaho? Lahat po, yung ownership, we need to set it straight, ownership. Hindi tayo owners, we are just managers. Mina-manage lang natin yan. Siya yung siya po yung nagmamay-ari ng lahat. Tama po ba? So, unang sikreto, para makapunta tayo dun sa next level ng generosity, isuko natin yung buhay natin kay Lord.
Pag nakasuko, pag patay ka na kay Lord, when I say patay na, alam mo yon, di ba yung mga in Old Testament, bago po sila mag-offer ng sacrificial offering, pinapatay nila ito? Di ba? Dapat po blameless, spotless yung o-offer po nila. Sabi sa Romans 12:1 verse 2, that we need to offer our bodies as living sacrifice, buhay na alay. Tama po ba? Buhay itong katawan na ito, yung i-offer natin sa Panginoon. At dapat po kung anuman ang sabihin ng Diyos sa atin, meron po tayong spirit na magsasabi agad na, Lord, yes, Lord. Amen. Dati may kinakanta tayong kanta, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Lord, ano man yung sabihin mo, yes, ako dyan. Ano man yung paggawa mo, yes, ako dyan. Lord, ano man ang iutos mo, yes, ako dyan. Tama po ba? Sa una puso, pwede po nating pag-pray yung mga puso niyan, Lord, gawin mong obedient itong puso ko. Kasi yung kalaban natin dyan, number 1, ito. May ibang gusto kasi ito eh. Ayaw sumunod ito. Kaya I pray, katulad po ng Ezekiel 36:26-27, that I will put a new heart and a new spirit, sabi ng Panginoon. At yung bagong puso at bagong spirito ay susunod sa akin. Tatanggalin niya daw yung pusong bato, papalitan niya ng pusong laman. At yung bagong puso na binigay ng Panginoon sa atin, yun po yung puso na willing siyang sumunod sa Panginoon. Yan po yung una, heart hindrance. Pangalawa po ay love hindrance. Sabi po dito that if we love the world and the things in the world, then our love for God is superficial. We need to understand na tayo po ay dumadaan lang. We are sojourners. Nandito po tayo, we are of the world. We are on the world but not of the world. Ibig sabihin po, hindi po ito yung final, come on church, hindi ito yung final na destination natin. Nakikiraan lang po tayo dito. Kaya po dapat, hindi nating mamahalin ang lahat ng dito sa mundo dahil sabi ng Bible, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay papunta po ng paganyan yan. It will fade away. Hello. It will fade away. Kaya wag po nating masyadong pakamahalin, pakayakap. Wala pong masama na pagpalain ka ng Panginoon kung blessed ka right now. Okay, but we need to understand the purpose of that blessing is for us to be a blessing. Wag mong pakamahalin to the point na nawawala ng contentment mo. Yan po yung problema ng social media ngayon. Maraming Kristiyano, maraming tao ngayon hindi na contented. Kakatingin sa Facebook, ay buti pa siya, nakapunta na ng Boracay, ako Boracay. Hindi na kontento sa buhay. Because of what? Kaka-check mo, kaka-update. Gusto mo, updated ka sa buhay ng ibang tao. Di mo na nakikita yung binibigay na blessing ni Lord sa'yo. Huwag mo compare yung buhay mo sa ibang tao. Hello? Mag-focus ka dun sa pinapagawa ng Panginoon. Ang importante, magawa mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ka tinawag na para magpakasikat dito sa mundo. Hindi ka tinawag para palakpakan ka ng mundo. No. Tinawag po tayo para gawin natin yung kalooban niya. So huwag kang magpaka-busy at makonsume yung utak mo with the things of this world. Yung iba Kristiyano pero yung utak godly na. Wala pa ako nitong sasakyan, dapat ganito, ganyan, ganyan, ganyan. To the point kahit Sunday, wala nang oras magsimba, wala nang oras manalangin. Mahirap din po pag sobrang yaman ka na, di mo kilala yung Panginoon. Hello? Kaya po dapat i-check natin yung puso natin. Yung love natin nasan ba? Yung tingin natin, nasan ba? Yung affection natin, nasa gamit ba? Nasa material? O na kay Lord? Kasi kung na kay Lord po yan, kung ano man yung paggawa ng Panginoon sa atin, we can easily surrender it and do it for His glory. And of course, number 3, ano pong hindrance sa generosity? Debt hindrance. Mahirap po magbigay sacrificially at generously kung meron po tayong maraming pinagkakautangan. No? Kaya po, yung the way we spend our money ay meron din pong spiritual na connection yan. Hindi po ibig sabihin na
Yung pera, spiritual na bagay, Pastor, paano? Opo, spiritual po yan. Dahil po, the way we manage, the way we spend, nagpapakita po yan ng laman ng puso natin. Kung nafo-focus na tayo sa pag-acquire to the point na, no, uutangin ko lang to para magkaroon ako nito. Ay, ako na lang sa office yung walang iPhone. Manutang ko pa para may ka-iPhone ko para pakita ko sa kanila. Ayan, ganyan nangyayari. So instead po na maging kontento ka, at mabigay natin sa Panginoon nararapat sa napupunta yung kayamanan na pinagkakatiwala ni Lord. Napupunta sa utang o napupunta sa pagbabayad ng interest after interest after interest. Paano ka magpapagamit kay Lord kung ganon? What ministry involvement, sabi po dyan, and spiritual blessings are we saying no to because of being handcuffed to our creditors? Nakatali tayo sa mga pinagkakautangan natin. So, paano po? We're so busy na, alam mo yon, na-focus ka na kung saan kukuha ng pera, pambayad dito. Instead na malaya kang ma-enjoy mo na magpagamit ka kay Lord. Tumulong ka. Makapagbigay ka sa kaharian ng Panginoon. Tama po. Mailan lang po yan, pero tandaan nyo po, yan tatlong bagay na hindrances sa ating pagiging generous, yung heart, yung love, at saka yung debt. Tama po ba? Ngayon po, balikan natin yung buong picture ng text natin kanina sa Mark. No? Makita po natin dito, dun sa story natin, na si Jesus po, ina-assess niya yung ating pagbibigay by watching us how and by watching us what we give. Kung nandiyan po yung mga Bibles nyo, titingnan nyo po sa Mark 11, doon po yung story kung saan si Jesus, nag-visit po siya sa templo, at dito niya po sinabi na my house shall be called a house of prayer, at nakita niya po, no, yung pagtitinda doon sa templo, at winasak niya po, inano niya yung mga lamesa, nagalit po siya dahil you're making it a den of robbers. Nalala niyo po yun? So yun po sa Mark 11. At tinapos po ni Jesus yung visit niya sa temple by commending this poor widow. So makikita mo po yung contrast between the greed ng mga religious leaders at yung sacrificial generosity po ng poor widow na ito. Kung makikita po natin, no, ito pong story ng poor widow, actually it is also a story that points to Jesus who gave His all to save sinners. Kung lalaliman po natin, yung context po nito, nakita po natin na nagbigay itong poor widow ng kanyang sacrifice, pwede nating i-commend yon, but we must also lament for the fact that nagbigay po ang poor widow na to sa mga den of robbers. Dahil po may mga priest, no, na mga pariseo sa templo na nanlalamang. So nakakalungkot po, itong binigay ng poor widow na to ay napunta po sa mga den of robbers dahil po yung kanilang religious system that time ay talagang na-exploit po yung even mga widows at mga mahihirap na nagbibigay sa templo. Maraming mahihirap na nagbibigay at nagpapakasasa lamang po yung ibang tao sa mga nakukuha po nila doon sa mga mahihirap. So kung titingnan mo po sa story dito, biktima po itong poor widow na ito. At makikita natin na actually yung templo kung saan sila nag-o-offer, ito pong story na ito ay laliman po natin ng onte. Yung temple po, actually it's a shadow. It's a mere shadow ni Jesus. Dahil po itong story na to, it presents the need for Jesus who is the real temple. Nakikita po ba natin? Hindi na po natin need ng mga expensive temples ngayon in Jerusalem because kung titingnan natin sa New Testament, Jesus Himself is the temple. Tama po ba? And as the followers po ni Jesus, yung focus natin dapat po nandun sa mga tao rather than the rituals and the grand temple po sa Jerusalem. So kung titingnan po natin dito, yung story po ng poor widow
ay may tinuturo po to na lesson sa atin kung paano po si Jesus nag-obserba at tinawag niya yung kanyang mga disciples at tinuruan niya po ng leksyon. At makikita natin, number 1, dito, based po dun sa text natin, makikita natin that Jesus watches us as we give. Hello? Come on, say, Jesus watches us. Tignan mo po yung katabi mo, baka natutulog na. Di ba nakita natin that opposite dun sa treasury box, si Jesus po ay nandoon sa distance, from a distance, tinitingnan niya po. He sat down opposite the treasury. And probably si Jesus po ay pagod na pagod after all the opposition na na-encounter niya. Nakita niya po yung mga ginagawa nila sa templo. And yung treasury po, that time was around the court of the women, where men and women po ay allowed silang pumunta. No? Meron po, di ko po napakita yung picture dyan, na meron pong yung kanilang mga lalagyanan ay parang trumpet-shaped na funnel. No? At either ito po yung mga wooden boxes din, na pwede po pag naglagay ka doon ay talagang maririnig mo pong tumutunog ito. Gising pa po ba tayo? No? So dun po sa templo, meron po daw mga 13-shape na trumpet-shaped boxes na pwede ka pong maglagay, at yung mga boxes doon may mga specific po na mga pangalan kung para saan lahat pong yon ay gamit or magagamit para po sa templo. So makita natin dito na si Jesus po, literally, He keeps on watching the people putting money. Una po na napansin, may mga mayayaman po na naglagay ng maraming amount ng pera. So imagine mo funnel shape. Siguro may mga dalang mga mga boxes or what. Dahil onti-onti, pwedeng binubuhos doon dahil funnel shape lang po yun. So imagine mo yung maraming barya. Dahil nung panahon po yun, wala namang papel pa. Mga coins po yung gamit. Imagine gano'ng kaingay yon nung binubuhos nila yung mga perang yon. So alam mo, pag nagbigay yung mayaman, mangalaksing niya. Tama po ba? No? At makikita po natin dito na yung mga mayayaman ay patuloy pa rin pong nananatiling mayaman after po silang nagbigay ng kanilang offering because they gave out of their abundance. Hindi po proportional. Marami silang pera at kumukurot lang sila, kaya kahit makita ng ibang tao doon, kala nila, wow, big time to, mayaman to. Pero yung totoo po, kinukurot lang nila, kinukuha lang nila yung small portion sa big portion ng pera nila. At dito po na-compare from that mayaman, pangalawa po, na inobserbahan ni Jesus ay itong poor widow na nagbigay po ng 2 maliit lang na sentimo. Possibly po, nung binigay niya yon, hindi man po may ngalaksing. Baka hindi man po narinig dahil po sa gaan ng 2 small copper coins na yon. And mind you, church, hindi lang po siya basta widow, she is a poor widow. Sabi nga po ng mga scholars, pwede nga na hinati niya na lang yung isa binigay niya at kinip niya ito. Pero po sa kanyang generosity, ito na yung lahat-lahat niya. Binigay niya lahat kahit hindi niya alam paano na siya next. Pero mamaya po mapag-uusapan natin, itong babaeng to talagang mataas yung pagtitiwala niya at pananampalataya niya sa Panginoon. Na ang Panginoon ay magpo-provide pa rin sa kanyang pangangailangan. Tama po ba? Meron pong isang story na nabasa ko na yung isang pastor bago daw po siya mangaral, nung giving time, siya ay nagmamasid at per aisle tinitingnan niya daw ang mga miyembro niya kung anong sinusulat dun sa offering. Lahat po tiningnan niya, yung iba talagang nagalit, tinatago nila, no? Yung iba po nasaktan. Bakit tinitingnan niyo ni pastor, sabi niya. At shinare niya po yung story na yung iba ay galit, yung iba tinatago, pero sabi niya, alam niyo ba na every Sunday, ang Diyos ay nakatingin din dyan.
Kumbaga, tinatago nyo sa pastor para di makita. Pero alam niyo ba yung Panginoon, nakikita niya ano yung amount nilalagay mo dyan? Nakikita niya ano yung binibigay nyo? At anong klaseng puso meron ka sa pagbibigay? Tama po ba? No? So ang Panginoon po, on the other hand, nakikita niya yung sacrifice mo. I want to commend yung ating mga generous givers dito. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. I want to commend yung bawat isa po. On the other bright side po ng kwento, kung ikaw man po, kamukha mo yung kwento ng isang poor widow, pati po yung binibigay mo na sacrificial na yan, nakikita yan ng Panginoon. Amen. Lahat ng binibigay nyo out of your heart and generosity, kita yan lahat ni Lord. Amen. Kita niya lahat. And He will reward you for that. Wala pong nakakalampas sa Panginoon. Alam ni Lord kung paano mo yan inipon. Alam ni Lord paano ka nagiging faithful na ibigay. Yung tithes mo, yung offering mo, alam po yan ni Lord. He watches us. At pangalawa po, si Jesus, ini-evaluate niya po kung ano yung binibigay natin. Number 2, Jesus evaluates what we give. Kung babasahin po natin yan sa Mark 12:43, kinoment po ni Jesus na sabi niya po, sa lahat ng nagbigay ng mga mayayaman na yan, lahat na nag-contribute, nabigla po yung mga disciples, nang sabi ni Jesus, itong poor widow na to, siya pa yung may pinakamatimbang, siya pa yung nagbigay ng matimbang kesa po sa binigay po nila. Bakit po kaya sinabi to ni Jesus na siya po yung may mas matinding binigay? Because number 1, others contributed, again, out of their abundance. Mukha pong impressive sa labas, pero ang Panginoon lang yung nakakakita kung yung binigay nila is out of proportion or portion lang. Gising pa po ba tayo? Amen. Yung mga mayayamang tao nag-contribute out of their abundance. Pero wala pong indication that they sacrificed in their abundance. Tama po ba? Probably po, some of the rich people, they even made a show of their giving. Kung paano po, nung panahon ni Jesus din, sa Matthew 6, na sinasabi niya, don't keep on babbling like pagans. Kung paano po, pag nananalangin din sila, mga Pariseo, may mga trumpeta pa para ipakita, mag-ingay sila para mapansin sila sa kanilang pagpipray. Ganon din po, nagpapapansin tong mga to, nagbibigay sila ng ginagawa nilang show para mapansin din sila sa pagbibigay nila. So they are contributing out of their abundance. But number 2, makita natin that this poor widow gave everything she had to live on. Come on, say everything. Everything. Lahat po. Sabi ko nga, maybe ito na yung pinakalas niya, hindi niya na alam paano siya makakakain. Pero alam niyo po, grabe yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Dahil alam niya na pag binitawan niya yung nasa kamay niya, ang kanyang Panginoon na nasa langit ay able na i-provide pa rin ang susunod na nakakailanganin niya. Come on. Tama po ba? Kaya importante po dito, yung attitude po natin, the attitude with which we give, church. It matters more than the amount we give. Kung tayo nagbibigay lamang po para sa isang show, para magpasikat, para makita lang na nagbibigay ka, huwag ka na magbigay kasi nakikita ni Lord yung attitude. Tinitingnan ni Lord bawat puso. Ayaw po ng Panginoon, listen, na magbigay tayo grudgingly, naiinis, napipilitan, nape-pressure, hindi po yan ang kind of giving na gusto po ng Panginoon. Sabi ng Bible, God loves a cheerful giver. Kung paano sana yung mga ninong at ninang, ayan na ninong. September na po kasi, kaya Pasko na. Merry Christmas. Din naman katabi mo, sabi mo, Merry Christmas. Di ba po? Hindi ko po alam kung
Ngayon po ba yung mga ninong-ninang na excited pa magbigay o hindi na? Lalo na siguro kung 30 ano rendinan mo na. Pero alam niyo po yun, parang iba po yung feeling. Nag-usap nga kami ng asawa ko, naalala ko po last Christmas na napag-usapan namin, sabi ko dapat talaga every December handa tayo. Kasi ang sarap po na bigyan mo yung mga inaanak mo na ikaw mismo, ninong-ninang, talagang nakipagsiksikan ka sa mo, naghanap ka ng perfect na mariregalo mo. Ganon din po ata tayo gusto ng Panginoon na maging excited sa pagbibigay natin. That we will come here every Sunday, ready tayo at excited tayo as we give that sacrificial offering to the Lord. Tuwang-tuwa yung puso natin because we are blessing His name and we know that what we're giving ay galing po sa Panginoon. Sabi po ni Warren Wiersbe that it's not the portion but the proportion that matters. Also, the value of a gift is determined by how much the gift costs the giver. Sabi ko nga po kanina, kung ang pagbibigay natin ay walang kurot at walang pain, hindi po siya considered na sacrificial. At alam niyo po, nakaka-excite po yung gagawin ng Panginoon sa atin. Dahil dito po sa season, mararanasan din natin yung delayed gratification. May mga bagay na gusto mo nang bilhin, pero may commitment ka sa Panginoon at sinasabi mo, Lord, uunahin ko yung pledge ko para sa iyo. Because nandito po tayo sa season ng Heart for the House. Hindi natin mabibigay yung pinledge natin kay Lord kung hindi tayo magiging disciplined. Tama? Hindi pwedeng kadating natin ng November 19. Lord, sorry, nagalaw ko lahat, Lord. Nagastos ko lahat, Lord. Alam niyo po, challenge po talaga lalo na may mga, minsan may dumarating emergencies along the way. Ayan, nag-check po ata yung anak ko ng attendance. Binibilang niya po sining absent. Hindi kasi makaluklok na yan. Tama po ba? Okay lang po yan kasi si Jesus mismo, sabi niya, let the little children. No? So welcome po yung mga anak natin dito sa church. But balikan po natin, again, the value of a gift is determined by how much the gift costs the giver. How much po ba did it cost us para ibigay ito? Sa poor widow po kasi, listen, it cost her everything. Nalala ko po yung verse sa 2 Samuel 24:24, lagi natin kinukote to. But the king replied to Araunah, no, I insist on paying you for it. Ito po yung alam natin dito. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Dapat ganyan din po tayo na, Lord, hindi ako magbibigay sa iyo ng offering na hindi ako masasaktan, na wala siyang bigat, na wala siyang halaga, na walang pain sa akin. Tama po ba? No? Kaya maging wise po tayo sa ating pagbibigay, not just for our heart for the house, but every time we give, every time we sacrifice po sa Panginoon. Dahil po tinitingnan ng Panginoon yung ating mga puso. At sa akin pong pagtatapos, ito pong widow, the widow's giving, teaches us, listen, that we must be radical in our trust and commitment to God. Para po ito sa lahat. Alam niyo po, itong season natin ng Heart for the House ay tinetest tayo ng Panginoon. Makinig. Chance po ito. Lahat po ng mata dito sa akin. Ito po ang binibigay na chance ni Lord sa atin or isang, what do you call this? What's the better word? Ito yung avenue na inaalaw ni Lord para po makita natin kung paano siya magpo-provide sa atin. Hello? Kaya po pag may ganyang pagkakataon, instead po na tayo ay tumakot, matakot, ma-excite tayo at ma-challenge tayong magbigay. Dahil ito pong level na ito, tingnan niyo po to. Parang yung story po ni David at ni Goliath. Kung si David ay natakot kay Goliath,
Ano pong mangyayari? Possibly, hindi alam mo yon, yung promotion po ni David ay nandun po sa likuran nung Goliath na yon, na nung natalo niya po si Goliath, kailangan niya lang palang magpakatapang dahil yung promotion naghihintay sa kanya. Same din po sa atin, no? Na instead na matakot tayo sa mga ganitong pagkakataon, actually, makita sana natin to ng ibang-iba with a new perspective. Yung response natin, di dapat tayo matakot. Pero chance ito, avenue ito na makita natin paano gagalaw si Lord sa mga buhay natin. Naniniwala po ako sa season na to ng ating Heart for the House, marami po sa atin magbe-breakthrough sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Marami sa atin, instead na matatakot, mas lalo pong tataas yung faith po nila. Palakpakan po natin yung Panginoon. At alam niyo po, marami na pong nauna sa atin na nagpakita ng generous, sacrificial, extravagant giving. Nandiyan po si Abraham, na inoffer ang kanyang anak ni si Isaac. Si Hannah, na after pong hinintay, na ibigay ng Panginoon si Samuel, inoffer niya po sa templo, sa pangangalaga po ni Prophet Eli, ng priest na si Eli. Nandiyan rin po yung widow na last niya na pong pagkain, ibinigay niya pa po kay Elijah. Si Mary, who gave up a very expensive box of ointment. And consider one of the martyrs po ng early church na si Stephen. Hindi man po, alam mo, tinatawag tayo ni Lord, hindi lang pera. Si Stephen, binigay niya yung kanyang buhay sa Panginoon. Alam niyo po ito, sumusunod na lang to pag nauna na yung buhay mo kay Lord. That's why we need to first surrender our lives to Him. Hello? Una po, isuko natin ang ating mga buhay sa Panginoon. At lahat po yan ay susunod na po. As we give to the Lord's work sacrificially, as I end, reminder po that sacrifice is giving the first and best, not our leftovers sa Panginoon. Deserve po ni Lord yung mainam, yung the best po, deserve ng Panginoon. At yun po yung i-offer natin sa Kanya. Palakpakan po natin yung Panginoon. Tatayo po tayo right now. And we will bow our heads. As a gesture, pwede po ba yung isang kamay natin, lagay natin sa puso natin? I know that God is touching every heart right now. He is anointing every heart na yung ating mga puso na matigas ay papalitan ni Lord ng pusong laman, puso na handang sumunod sa Panginoon, puso na readyng sumunod, magbigay, magsakripisyo, ready to do God's will. Lord, here's our heart. Narito po ang aming mga puso. Sinusuko po namin ito sa iyo, Panginoon. We don't want to stay where we are, but we want to go to the next level. Na even, Lord, kahit dumating yung time na may papagawa kang napakalaking bagay para sa Darak City Church, nais po naming makita yung sarili namin na nandito pa rin, naniniwala, nananalangin, sumusuporta. I-bless niyo po bawat puso ng pamilya po ng Darak City Church. Open our eyes, our ears, and our hearts, O God, that we may hear you and we may do ano yung nais mong ipagawa sa amin.
We commit this season sa iyo, Panginoon, ng aming Heart for the House. After po namin nabigay yung aming mga pledges, Lord God, na isulat sa commitment card, ang aming pag-iipon hanggang November 19, pagpalain niyo po, Lord God. I pray for financial breakthrough. I pray that you would bless every businesses, bawat trabaho, career, Lord God. Dahil alam namin, Lord, you are true to your promises na pagpapalain niyo po ang lahat ng sumusunod sa inyo at nagtitiwala. Lord, binabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, palakpakan po natin yung Panginoon. Hallelujah. And as I promised po, nasabi ko po yung vision natin last Sunday sa ating Heart for the House. About 4 po na bagay, yung ating nag-iipon tayo for the coming year sa ating cinema rental. We will be adding more stuff sa ating so church staffing budget. Most likely 2 hanggang maximum 3 pa po sa staff. Tayo po'y naniniwala na magkakaroon tayo ng church vehicle. At narinig nyo po, yung pang-4 natin last Sunday ay yung ating church lot, na starting this year, mag-iipon po tayo ng 2 milyon so that po may nakikip tayo every year. At alam nyo po, sa generosity po ng bawat isa, tayo po, doon po sa mga tinotal po natin yung ating mga pledges. Ang Panginoon na po'y magpala at mag-bless sa bawat isa na mabigay po natin yun ng buo this November 19. Pero po'y naipon po natin, meron pong 185 na tao, yung iba po ay walang nilagay na pangalan or amount. Pero baka pag narinig nyo po yun, kayo na yung sasagot dun sa kulang. Praise God. Hallelujah. Yung total po na naipon doon sa mga pledges natin ay umabot po ng... Di ba nakaganon Umabot po ng 3,637,480. At kulang na lang po tayo ng 1.4 million 62,520. Palakpakan po natin si Lord. Meron pa po na yung iba hindi pa po nagbigay. Nung una, kala nyo malaki yung 5.1 million. Ngayon, 1.4 na lang yung kulang natin. Tulungan nyo po ang church na maging realidad po yan. By committing. Listen, lahat po naman tayo dito, mag-commit po tayo dun sa pledge natin. And if God is calling you to give more, then i-bless nyo pa po yung pangalan ng Panginoon. Bless nyo pa po yung kingdom ni Lord dito sa The Rock City Church para po sa next generation. So, I'm encouraging you, as we go out, yung mga gusto pa po mag-support, gusto pa pong mag-get a commitment card sa labas, drop it, bibigay po natin sa November 19. Palakpakan natin si Lord. Come on. Hallelujah! Woo! Anything is possible to those who believe. Hanap pa ng 5 tao, spread natin yung faith, bigyan mo sila ng high five at sabihin mo, anything is possible. Come on, come on, come on. Come on. Anything is possible with faith. Come on. Anything is possible. Yun lamang po. Marami pong salamat. Magtulong-tulong po tayo na maging reality po. Reality itong vision na binigay ni Lord sa atin. To God be the glory po. Marami pong salamat.